presensya ng Diyos, lahat ay sapat. Hallelujah! Sapat na umaabot na pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! Mangangamba sa kawalan, pala mo'y naginaan. Di matatakot sa pangya, pagkat naririyan ka pala. Di matitinak sa ang pagsamo mo'y di mapipigil sa pagkat ikaw'y mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Sabay-sabay! Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang sa pagka. At higit pa, biyaya mo sa gana at umaapaw sa pagka. At higit pa, sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang mahihil pa pagkat kay sapat na at higit. Hallelujah! Nangangamba sa kawalan, pagpapala ang laging nakot sa pangalan. Naririyan ka pala, di maghitinag at pagsasama. Iyak at lubos, hindi mapipigil sa pag-abot. Ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ang aking gusto, hindi makukulang sa pagka. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagka. At higit pa, sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa pagkat kay sapat na. Kay sapat na, hallelujah! At higit pa, hallelujah! Sa pala ang lahing lahat, Panginoon, pagkat nariyan di matitinang ang pagsama mo'y di pipigil sa pag-aw, pagkat ikaw ay mabuti. Ang Panginoon ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang sa pagka. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagka. At higit pa, sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong maaasahan. Wala nang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Hallelujah! Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit na sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa pagkat kay sapat na. Kay sapat na. Isa pa! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa.
ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na ng mahirap pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Hallelujah! Ika'y sapat na. Hallelujah! Sambahin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos. Inangalan ng Panginoon. Purihin ka, pahinang. Nais kong ika'y maranasan. Pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan. Ibog ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang. Ay mamalagi sa'yo. Saan pa? Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Mamalagi. Isa pa. Nais kong ika'y maranasan. Pagkilos mo'y aking inaasam. Hanggang sa'yo ko lang ang tunay na kagalakan. Minsan pa nais ka naming maranasan. Nais kong ika'y maranasan. Ibog ng puso ko'y ikaw lamang. Hanggang ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggan. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan. Walang hanggang sasambahin. Hallelujah. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan. Pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ka naming maranasan, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan. Ibog ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsama ko'y aalay. Walang hanggan. Walang hanggang kitang pupurihin.
sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo walang hanggan. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa walang hanggan, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo walang hanggan. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamamalagi sa'yo. Minsan pa walang hanggang, walang hanggang kitang walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Mamalagi. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Sige po, lahat tayo ay manalangin. Sama-sama po nating pasalamatan ang pangalan ng Panginoon sa oras na to. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. Salamat, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord, for your presence. The kingdom of heaven, Lord, is at hand, Panginoon. Matthew chapter 4:17, Panginoon, kami pinaghaharian mo, Panginoon. Lord, sa oras ito, ikaw ay nasa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa hapong ito na minsan pa, Panginoon, kami pinagkatipon mo, Panginoon, mula, Panginoon, dito po sa church na to and even sa lahat po ng mga onliners po namin. Naniniwala po kami, Panginoon, na kasama ka namin, ang apoy ng banal na Espiritu, Panginoon, ay naririto sa lugar na to, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon, habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na ito, Diyos, ang iyong mga salita ang siyang magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa aming
bawat sitwasyon, Panginoon, ng aming mga buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, through your word, Lord God, we have the power and dominion, Panginoon, the authority, Lord Jesus, na ipinagkatiwala mo at ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Thank you, Lord. Napakabilis ng araw. Amen. Parang kailan lang, no? Linggo ngayon ay nasa kalagitnaan na po tayo. No po, ng isang linggo. Amen. Kumusta po ang ating araw? All is well. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are powerful. Amen. Hallelujah. Maging sa aming lahat ng mga manonood, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sige po, sa hapong ito, no, tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, The Anatomy of a Fearless Heart. Amen. Pag sinabing fearless, ano po sa Tagalog ang fearless, walang takot. Amen. What is anatomy? Pag narinig natin yung salitang anatomy, pumapasok po, no, sa atin, madalas, yan po ay sa agham, sa science. Amen. Ano ba ibig sabihin ng anatomy? Anatomy, the structure of a plant or animal. Human anatomy includes the cells, tissues, and organs that make up the body and how they are organized in the body. Sa Tagalog, isang sangay ng agham na tumatalakay sa parte at istruktura ng katawan ng hayop, tao at halaman. No, lahat po, no po, na nakikita po nating nabubuhay. Amen. Yan po ay tumatalakay po. Yan po ang ibig sabihin ng anatomy. In a spiritual, in a biblical, ano ba ang ibig sabihin ng anatomy? Bakit ang title ng ating pag-aaralan ngayon? The Anatomy of Fearless of Heart. Sa Bible po, ang ibig sabihin ng anatomy, ito po ay tumutukoy sa puso. The anatomy of the fearless heart in the Bible refers to a metaphorical heart. The seat of the emotions. Amen. Will and intellect. That has been transformed and secured by God to overcome fear. Amen ba? It is the heart that is characterized, amen, by trust in God's protection. Amen. Ang anatomy po sa biblical, ang pinakasentro po nito ay tumatalakay po about sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? At ang sabi dito, no po, ito daw po, no, the seat of emotion, include the emotions, will, and intellect. Kaya nga po, di ba, madalas, no po, kapag meron tayong mga nararamdaman sa katawan, if ever we are not okay, amen, pumapasok na po dito yung emotions, will, and even our intellect. Ibig sabihin, yung talino o wisdom natin. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, no matter what calamities you are facing. Pag sinabing calamities, iba't ibang calamities. Amen? Makikita natin yung calamities na yan. Amen? Usually, naririnig natin yan kapag tag-ulan. Amen po ba? At ang sabi dito, no, ano man daw, no, yung piniface nating mga sitwasyon o bagyo, no po, sabi dito, calamities you are facing, if you are in Christ, you are not alone. Amen? Amen po ba? His presence is what calms your fears. Wow! Thank you, Lord. Amen. Kaya nga po, di ba, sabi kanina, the anatomy of our heart, yun po ang pinakasentro. Because if our heart is calm, ang lahat ng bagay, kahit na napakahirap sa mata ng tao, sa atin po, very kalmante tayo dahil alam natin nandyan ang Panginoon. Amen po ba? At ang sabi dito, nagiging kalmante tayo. Amen? Because tama po, no, yung laman ng puso natin at na-overcome po natin ano man yung fears, no po, na nakikita po natin sa ating mga paligid. Amen po ba? His presence also emboldens. Amen? Niyayakap tayo ng presensya ng Panginoon. Amen? Kaya nga po kapag ikaw ay
ay nasa presensya ng Panginoon, di ba? Sabi ng Bible, who can against us, di ba? Kapag nasa presensya ka ng Panginoon at kapag ikaw ay apoy na apoy ng banal na Espiritu, amen, kahit sabi nga nung pinalakay natin nung Sunday, even the serpent and snake, no po, ay hindi makakapanaig, hindi ka pwedeng pinsalain. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? In Deuteronomy chapter 3, 31:6, ang sabi po dito, be strong of good courage. Meron hindi lang po courage ang sinabi dito. Sinabi po dito, good, mabuti. No? Sabi dito, be strong and good courage. Do not fear, nor be afraid of them. Wow. For the Lord your God, He is the one who goes with you. Amen. He will not leave you or forsake you. Ano ba sinasabi sa Tagalog? No, sa Deuteronomy 31:6, ang sabi dito, magpakatapang kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatapang tayo. Amen. Amen po ba? Magpakatapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Amen. Ito yung sinasabi, no? Sa book, no? Nung parang ito po kasing word na to nung pong si Moses po talagang matanda na po, no po. At tinrain niya, no po, sino yung tinrain niya? No, para i-lead yung mga Israelites, si Joshua. Nandyan po ba tayo? No po, at ito yung sinabi niya kay Joshua. Amen, na kung papaano, no, yung tipan ng Diyos sa akin na sinamahan niya tayo, so ngayon parang pinapasa ko sa iyo, ang sabi niya kay Joshua. Kaya nga itong word nito, ito po ay galing po, no, ibinibigay po, no, ni Yahweh kay Joshua. Amen? And sabi dito, no, the Lord your God, He is the one who goes with you. Amen po ba? At ang sabi dito, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ni Yahweh. Sino yung sasama sa atin? Si Yahweh, amen? Ano man yung pinagdadaanan natin, no? Parang, di ba, meron tayo doon sa prayer request natin, no? Bagama yung untimely death, no po? Hallelujah, si Lord lang talaga ang nakakaalam, no po? Siya lang yung nakakaalam, no po, ng buhay, kung kailan matatapos ang buhay natin dito. Amen po ba? So now, ang gawin po natin habang tayo ay nakakapagpuri, no, tayo po ay malakas pa, no po, tayo po ay nakakarinig pa, no po, tayo po ay malinaw pa ang ating mga mata, nakakatayo pa, no po, kung ano man po yung nililid ng Lord sa atin, no, sabihin natin, no, kailangan na nating gawin. Amen? Kasi kailan ka pa maglilingkod kay Lord pag hindi mo na agyo yung katawan mo. Amen po ba? So life is too short. Ang sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay paiksi ng paiksi. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Kaya nga ang sabi dito, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ni Yahweh. Hindi niya kayo pababayaan. Amen? Yan po ang pangako ni Lord sa atin. The meaning of anatomy in science when it comes to human anatomy, the cells, tissue, and organ make up the body and how they are organized to know if there's something wrong. Amen po ba? Kaya nga po, nandyan yung mga bagay na hindi po natin nakikita. Amen? Meron pong mga kagamitan na pwedeng i-trace. Amen po ba? Like the microscope. Amen po ba? Kung minsan, di ba, yung mga bagay na hindi natin nakikitang ang tawag doon, mga bakterya, amen, na akala natin, no po, na talagang lalo na po sa pagkain. Amen po ba? Sa amin po, dun sa bahay, amen, isa sa mga talagang inorient ako ni Pastor Nobo, every time that yung food namin po talaga ay hindi po pwedeng nakatiwangwang. Amen. Kaya nga meron kaming hindi kami nawawala ng plastic sealed. Amen po ba? Kahit na nasa rep yan, amen, kahit nasa mesa yan, ang turo po sa akin ni Pastor Nobo, every time you need to seal that because hindi mo alam kung ano yung dadapo doon sa pagkain. Amen po ba? So now, hindi natin nakikita yon. Pwede natin makita if we use microscope. Sino ba dito yung merong microscope sa bahay? Meron siguro horoscope. Amen? So, saan mo makikita yung microscope? Madalas makikita mo yan sa hospital. Nandyan po ba tayo? Ano ba yung mga kagamitan na tinitrace pa kapag hindi okay yung ating mga katawan? CT scan, ano pa? Yung ultrasound. Di ba? Yan yung mga hindi nakikita. No po? At yung kapag x-ray, ayan, dyan lumalabas. Amen po ba? So now, ang sabi dito, in our
spiritual anatomy, we can face a lot of fear. Kapag ang puso natin, sabi kanina, sa biblical, ang anatomy po ay nakapatungkol po sa puso, sa kalalagayan ng puso ng bawat isa sa atin. If our heart is not in good condition, apektado po ang lahat. Our will, our emotion, and even yung ating pag-iisip. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, kailangan ang puso ng tao, especially bilang believers in Christ, kailangan laging tama ang puso natin. Sabihin mo sa katiba mo, may tama ka. Amen? Nandyan po ba tayo? And ang sabi dito, no? Makikita po natin dyan, no po, na sinasabi po ng salita ng Diyos, no po, that in our spiritual anatomy, we can face a lot of fear. And no matter what calamities that we face. Amen. If you are in Christ, you are not alone. Sabihin mo, you are not alone. Now, meron pong sinasabi ang psychologists about the types of fear. Nandyan po ba tayo? Pag-usapan pong sa psychologists, amen, meron daw pong mga types. Meron pong mga uri ng takot. Amen. Kaya nga po, 'di ba, sa ano po, yung mga nawawala po sa kanilang mga sarili. Amen. Ano po yung unang-unang naaapektuhan sa kanila, yung kanilang mga utak, kanilang mga isipan. Now, meron pa lang tatlo, no? Ang psychologist about the fear. Ano yung una? The primal, ang sabi dito, the primal fear that is programmed into our mind, into our brains. Yung alam mo ba, no, kapag yung palang primal na yan, no, na types of fear, siguro sa atin na-experience, yung parang nakaprogram na sa utak natin. Hindi pa man nangyayari, pinrogram mo na siya. Amen po ba? Amen. Meron kang sariling agenda yung utak mo. Amen. Kaya nga po, ang nangyayari, no, kung ano yung nasa isipan natin, kung ano laman ng brain natin, yan po yung pumapasok sa puso natin at yun ang lumalabas. Amen. Ano pa? Rational. Fears occur when there is real. No? Ito daw po ay merong yung takot na yan kapag yung sitwasyon talagang nangyayari siya. Totoo siya. No? Ano yan? Yung natatakot ka dahil nakita mo itong pangyayari na to, di po ba nagkakaroon ka ng phobia? Natatakot ka dahil na-experience mo o nasaksihan mo yung sitwasyon na yon. Nandyan po ba tayo? Nandyan, lahat po ba yan naranasan natin? Yes. Amen? Ano yon? Yung kapag, no, dahil nga nasaksihan mo yung isang bagay at ito ay totoo, nagkaroon ka ng takot. Ako, yung takot ko ngayon is dahil na-experience ko yung aksidente, no? Kaya nga po, pag nagbibiyaya ko, kapag yung sasakyan ko medyo mabilis, hindi ako komportable. Why? Because I have experience. No po, doon sa sitwasyon na yon. Nandyan po ba tayo? Now, irrational. Fears are in 50-50. Amen. Diatang pitnap-kapitnapitnakin. Diya po. Sabi dito, half of your brain is scared and the other half doesn't understand why. 50-50. Parang, bala mo binangal mo yung buntok mo, yung kapit na managri, yung kapit na aliyo. Kaya po, kaya ang nangyayari, sabog ang desisyon. Nandyan po ba tayo? Nakukuha po, meron po ba tayong natututuhan? Amen. In ESV Bible, fear is mentioned 437 times. Amen po ba? Any different translation of the Bible, ang fear po ay na-mention po ng 437 times. Ibig sabihin, sobrang mataas po, no po, yung bilang ang nasulat about sa takot. Different types of fear in the Bible generally separate into two distinct categories. Alin yan? The fear of the Lord and the spirit of fear. Nandyan po ba tayo? Now, in Proverbs chapter 9:10, amen, ito yung verse natin, maliban doon sa Deuteronomy, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen po ba? Yan ay nakapasakop po dito po sa sinasabing dalawang biblical generally separate into distinct categories. Biblical po, sa Proverbs chapter 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
and knowledge of the Holy One is inside. Amen po ba? Yung palang may takot sa Panginoon, amen, ay ito daw po ay pinagmumulan ng karunungan. Kaya nga po kung titingnan natin about the fear of psychologists at saka po yung different types of fear in the Bible, makikita po natin yan about the fear of the Lord. Nandyan po ba kapag ikaw ay may takot sa Panginoon, na po, makikita po natin dyan, na po, kontrolado natin ang lahat. Our mind, our will, and even our lahat po, no, nung mga bagay na ginagawa po natin, kontrolado po natin yan. Why? Because the center, no po, ang lahat ng ating ginagawa ay sa Panginoon. We trust the Lord in everything that we do. Amen po ba? Parang nakikita na napaka-imposibleng gawin itong bagay na to, pero sa Panginoon, posible ang lahat ng bagay. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya po ang sabi dito, no, malino po ang sinasabi ng Proverbs chapter 9 verse 10, ang lahat, ang may takot sa Diyos ay pinagmumulan daw po ng karunungan. Exodus, makikita po natin dyan, ang halimbawa po natin dyan, sa Exodus chapter 14 verse 21 to 22. Nandyan ba yan, ate? Ang halimbawa po natin dyan, si Moses. No po? Ang sabi dito, when God's command Moses, no po, Moses held his staff out over the water. The water parted. Di ba? Nung hinati ni Moses, dahil nga po ang mga Israelites ay inahabol ng mga Egyptian. No po, dahil nga po si Pero ay pabago-bago ang isip, hindi alam kung ano ang ibig, no po. Kaya ang nangyari po nung pinalaya niya, pinalabas na niya, nagsimula na naglakbay ang mga Israelita, nagbago na naman ang isip ng Paraon. Amen. Ang ginawa niya, hinabol na naman sila. No po, now ano pong nangyari? Ayon, ang sabi ng may mga kuro-kuro sa mga Israelita, hatidin, no po, parang sa psychologist. Hatidin, no, ang pananaw ng mga Israelita, parang tayo. Amen po ba? No, makikita natin dyan, no, Moses, kung alam lang namin na ganito yung mangyayari, kasi nakita nila yung dagat, paano sila tatawid doon? Nandyan ba tayo? Amen, makikita po natin yun ng lack of trust sa Panginoon. Lack of trust dito sa leader na inilid ng Lord sa kanila. Nung idinala si Moses, nung malaman nila na si Moses ay nasa Ehipto na, tuwang-tuwa ang mga Israelita. Why? Because sinabi na kino-confess nila through Moses. Siya yung magiging leader, no, para sila ay mailabas. Nandyan po ba tayo? Sa Ehipto. Now, nung nailabas sila, tingnan mo naman. No po? Nakita na nila, no, ilang pong salot, no po, ang ipinakita ni Yahweh bago sila lumabas. 10. Nakita nila lahat, nasaksihan po lahat yan. Pero bakit nagda-doubt pa rin sila? Siguro kung ikaw ngayon may humahabol sa'yo at sa paghahabol, ala na kang pisalikutan. Nasa end ka na ng lugar. Amen. At makikita mo, amen, dagat. Siguro normal lang katulad ng mga Israelita na matatakot ka. At ang sabi dito, no, itinaas ni Moses yung kanyang staff. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? At sinimulan na niya, nakita na nahawi ang dagat. Sabi dito, no, Moses held his staff out over the water. Water parted. Naghiwalay po, hinati, nahawi ang dagat. And the Israelites walked through on dry nung nahati na ang dagat. Amen. Eto pa, siyempre, sino po nakakita ng dagat? Imagine po. Kasi, tingnan po, dadalhin ko po kayo doon sa sitwasyon ng mga, di po ba, no, hinawi ang dagat, nahati, at ang sabi ng Bible, naging dry yung kanilang dadaanan. Di ba, kung ikaw, isa ka sa mga Israelita, at makikita mo yung tubig nasa side. Di ba? At makikita po natin dyan, kung ikaw, isa ka sa mga Israelita, and that time, siguro magdadalawang isip ka kung tatawid ka kasi anytime pwedeng mabagsak ang tubig. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? At makikita natin dyan, no po, no, nakita nila, naging dry itong tubig na kanilang dadaanan at yung wall of water, side by side, tubig ang nilalaman.
Grabe po si Lord, no? At kung susubaybayan po natin, yung kasaysayan na to, no po, sa paghati ng dagat, bago po ibinalik, matalino ya talaga yung Lord. Sabi ni Lord, the fear of God, doon sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Nung makita na ni Yahweh, no po, na ang lahat ng mga Israelita ay nakalampas na. Kumbaga, nasa ano na po sila, nakalipat na sila. Anong nangyari? No po? Yung lahat ng mga karwahe, lahat ng mga sundalo, no po, ng paraon, ano pong nangyari? Sila ay nilamon at kinain ng tubig. Amen po ba? Kapag tayo po ay lubusan yung pagtitiwala natin sa Panginoon, amen po ba? God, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, God can move mountains. Amen po ba? Sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, napakahalaga po ang lubusang pagtitiwala sa Panginoon. At habang ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kailangan naniniwala ka at nananampalataya ka. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, what are the keys? No po, dito sa themes ng ating message, ano ba yung pinaka-key, no po, ng tema nitong passage na pinag-aaralan natin about doon sa Deuteronomy chapter 31, verse 6. Nandyan po ba tayo? Number 1, overcoming fear. Trusting in God's presence rather than being intimidated by obstacles. Amen po ba? Alam mo yon, kailangan ma-overcome mo yung fear. Sa papaanong paraan? Sa pagtitiwala po natin sa Panginoon. Trusting God's, amen? Doon po sa presence niya, amen po ba? Rather than being intimidated by obstacles. Makikita po natin dyan, no po, in Genesis chapter 45, verse 7 to 8, the life of Joseph. Amen po ba? Alam naman po natin kung ano yung naging buhay po ni Joseph. Amen po ba? Naniwala po siya through that dreams. Amen. Through that dreams, no po, na ipinahayag o ipinakita ng Panginoon, hinawakan po niya yung pangako ng Diyos. Yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos na malinaw sa kaisipan ni Diyos, ano man yung kanyang pagdadaanan, ano man yung mga sitwasyon sa buhay niya, ano man yung mga obstacles sa buhay niya, malinaw sa kanyang kaisipan, no po, na may magandang layunin ng Diyos sa kanya. Amen po ba? Kaya nga po, from nothing to something. Amen po ba? From nothing siya. Amen? Kaya nga po, kung makikita talagang tinaboy siya ng mga kapatid niya. Amen po ba? At ang matindi po dito, no po, kung saan-saan siya nakarating. No po, naging helper siya, naging ano po siya, naging gumagawa ng tinapay, ano pong tawag doon? Panadero. No po? Naging panadero siya. No po, kaya po naging kaibigan niya, no po, yung gumagawa ng pandesal. No po. Parang si Dadas. Amen po ba? At tingnan nyo naman yung inugnay ng Diyos sa kanya. No po, dahil naging kaibigan niya, itong nagtatrabaho kay Dadas, no po. So, nung lumabas itong panadero na to, amen, nung lumabas siya, amen, doon na po niya, nung malaman niya, no po, na yung panaginip ng hari ay walang nakakapag-interpret, doon niya po ipinamalas, ipinakilala si Joseph. Kanino nang galing? Kitang kaluguran ng gagawang tinapin. Kaya nga po yung mga kaibigan natin na gumagawa, nandiyan sa paligid natin. Sabihin natin, no po, yan ay minsan ginagamit ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? So now, ano pong nangyari? Hanggang po, no po, ipinakilala siya. Amen? So, alam niyo naman po kung ano yung istorya niya na hanggang po, no po, talagang na ano po siya, napabilib niya ang hari kasi na-interpret niya, no po. Yung kanyang panaginip ng hari, amen, siya lang po ang nakapag-interpret. Kaya nga po ang nangyari, no po, yung 7 bakang matataba at 7 bakang payat, no po, no, anong ginawa niya? Nung pong yung 7 baka, kasaganaan po, no po. So, ang nangyari po, dahil wisdom po yan nanggagaling sa Panginoon, ang ginawa, nag-imbak ng pagkain si Joseph. Dahil nga po, doon sa 7 na bakang payat, no po, ibig sabihin, makakaranas ng taggutom. Ang nangyari po, nag-imbak po, no po, doon sa kasagsagan po ng kasaganaan, no po, yung pong 7 baka na sinasabing matataba. Kaya nga po, nung sumapit po ang tagutom, sabi ng Bible, lahat po ng mga karatig bayan nila, naubusan po sila ng pagkain, maliban po kung saan pong lugar si Joseph.
Nandyan po ba tayo? Yung lakbayin, no po, yung lakbayin natin, amen? Kung meron man po tayo mga sitwasyon ngayon, talagang pinipiga tayo ni Lord, okay lang yan. Amen po ba? Sa pagpiga ni Lord sa atin, lumalabas po yung mga potential natin. Lumalabas po yung matinding pananampalataya at paniniwala natin sa Panginoon. Amen po ba? Kapag kinakrush ka ni Lord, amen, okay lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Amen? Ang mahirap, kinakrush ka ng sitwasyon, wala ka sa Panginoon. Yun ang mahirap. Pero kapag pinipiga ka, kinakrush ka ng Panginoon, don't worry, be happy because God is with you. I will never leave you nor forsake you. Yung sabi ng salita ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Amen po ba? Ano man yung mga calamities? Amen po ba? God will make a way. Amen? Kung nakaya ni Moses, no po, nakaya ni Moses sa pamamagitan, no po, ng kapangyarihan ng Diyos. Yung Diyos ni Moses at yung Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon ay iisa, buhay at makapangyarihan. Nandyan po ba tayo? Now, nasabi ko pala yung example ko dito sa pangalawa, no, yung kay Moses. Number 2, okay, medyo ganado ko, no? Yung pangalawa po, no po, na halimbawa natin, the loyal woman of God, si Ruth po. Amen po ba? Alam naman po natin yan. Amen, anong nangyari kay Ruth? Pwede bang basahin muna natin yung Genesis 45, ate, 7-8, nandyan ba? Okay, ang sabi dito, and God sent me before you to preserve, sabi dito, up, ano yun? Posterity for you in the earth and to save you and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you what sent me here, but God. Wow, tingnan nyo naman yung confession niya. Amen? Amen? Tayo kaya, pag nandun tayo sa sitwasyon natin, hindi ganyan yung sasabihin, Lord, bakit? Pero dito, ano dineclare ni Joseph? Ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Napakabuti po ng Panginoon namin. Yung mga responses natin, yung mga declaration natin, napakahalaga po yan. Amen po ba? Now, yung pong pangalawa, the loyal woman of God, si Ruth. Amen po ba? Yung pagiging loyal niya doon sa kanyang biyanan. Amen po ba? Makikita natin dyan, po, na kung paano siya, paano siya kumilos, amen? Paano siya pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Number 2, God's faithfulness. God will not leave you or forsake you, His people. Yan nga po yung hinalimbawa ko about kay Moses. Now, ang sabi dito, God's faithfulness is unchanging, reliable, trustworthy, nature or image, ensuring He keeps all promises, fulfill His prophecy, and remains committed to His people regardless of their failures or circumstances. Gaano man, no po ang sabi dito, yung salita o ibinigay, yung pangako ng Panginoon, kahit ano man mangyari, papalpak ka man, no, wala ka man sa presence ng Lord, hindi nababago kung ano yung ipinangako ng Diyos sa atin. Tao lang ang nagbabago sa kanyang mga pangako, pero ang Diyos kailanman, nakabaw siya. Kung ano yung ipinangako niya sa'yo, gagawin niya. Amen po ba? Even though, ang sabi dito, hindi unfaithful tayo, even though na nawawala tayo sa kanyang presensya, and sometimes inuuna natin kung ano yung nakakasaya sa atin, isinasantabi natin si Lord, pero si Lord, kailanman hindi tayo isinantabi. Amen? Pag nga nakikita kang malungkot ka, nakikita kang umiiyak ka, gumagawa ng paraan si Lord. Amen? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Kaya nga po ang mga Pilipino sikat sa ibang lugar. Bakit? Ang mga Pilipino ay mga masayahing tao. Amen po ba? Bakit? Kapag may pinagdadaanan yan, aabot lang sa karaoke yan. Amen? Alam niyo po ba sa ibang bansa, sa parte ng Asia, especially Japan and Korea, grabe po, kapag ang Japan po, kapag ang hapon, ay talagang grabe po yung pinagdadaanan.
Alam niyo po sa Japan, before, ang sabi ni Pastor Nobo, ang mga Japanese po kasi napakataas ng standard nila sa sarili, lalo na po sa pag-aaral. Kapag doon, second kamo, parang ang baba ng tingin. Kaya nga meron po doon ng estudyante, sabi ni Pastor Nobo, parang ang taas ng expectation ng magulang. Ngayon ang nangyari, di man mababas ko, buri na yata 100 yung anak ko na eh. Ang nangyari po, na-disappoint yung nanay, doon yung mga gulang doon sa anak. Dahil doon sa mga nakita sa grades. Alam niyo po anong nangyari? Hinukit siya kay building itang estudyante from the top. Hinundagyo. Una ang malyari. Di ba? No po? So, alam niyo yon, no po, na makikita natin dyan, no po, kapag talagang, alam mo yon, lalo na po yung mga Japanese, ne po, talagang matila po kayo, anito. No po, yung pumunta ako sa Japan, yung ganun po, natataka ako, balang abak, meron pong orasyon yun eh. Pag umaga, meron po siyang, panganyaman din dadalahan na. Balo yo puret ang apol ang mga ragol, ang puret ang saging. Ang gagawin po nila, dadalhin po nila doon sa pinaka-altar. Yung pinaka-altar na yun, malaki po yung kwarto nila. Andun po yun. Tapos, ang mangyayari po doon, paghapon po, kukunin na naman yun. Kukunin po yung ilalabas po yun. Tapos po, nangyari. No, ang ginawa ng asawa ko, siguro pastor, kasi si Pastor Nobo, hindi, alam niyo naman po, syempre, hindi naman siya naniniwala doon eh. Tama po? So, ang nangyari po, dahil nakita niya yung tinitingnan po namin, alam niyo po yung ginawa ni Pastor Nobo, paglabas niya, siguro nahihinayan siya sa saging na malaki. Babalatan niya, bibiyali ako. Hay, sabi ko, ayoko. No po? So, makikita po natin dyan, amen? Sabi dito, kahit ano yung mga pinagdadaanan natin, no? Ginawa mo man o hindi, no po, kung ano yung gusto ng Panginoon, hindi nagbabago, no? Yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Regardless of their failures or circumstances. That's the grace of God. Amen. Yan ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga, kapag, di ba, kapag in-identify mo anong ibig sabihin ng grace, unearned, undeserved, unmerited favor. Hindi ka karapat dapat pero ibinigay pa rin ng Diyos. Nandyan po ba tayo? Regardless, sabihin natin regardless kung sino ka man sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga binibigyan tayo lagi ng Panginoon ng pagkakataon. Alam niyo po ba bakit si Lord hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon? Binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon para mabahagi ang kanyang salita. Amen. Binibigyan pa pa niya tayo ng pagkakataon, amen, na lumapit sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po ba? No? Ang daan lang po ng kaligtasan, amen, ay ang tanggapin ng Panginoon bilang Lord and Savior ng ating mga buhay. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, number 3, active courage. Stepping out in faith to claim God's promise. Makikita po natin dyan in Daniel chapter 6, nung pong nag-utos po si King Darius, no po, dahil nga po ang daming maiinggit, nakarakal maiinggit kang Daniel. Amen po ba? Dahil siya ay nagiging paborito na naman ng hari. Amen po ba? Now, ang nangyari po, nagkaroon po ng tawag doon na backfighter po doon po sa grupo po ni na Daniel. Ngayon, ang nangyari po, no, 30 days po, no, ang nag-utos po ang hari na walang mananalangin. Amen po ba? Makikita po natin dyan, no, po, no, si Daniel po, no, yung utos ng hari, sabi nga po, ang utos ng hari kailanman ay hindi mababali. No, kapag ang utos ng hari ay nilabag mo, isa lang ang pwedeng ihatol sa iyo, kamatayan. Tama po ba? Now, nung pong makita po na si Daniel ay hindi po tumupad o hindi siya sumunod doon sa panawagan ng hari at meron pong nakakita sa kanya, ano pong nangyari? Doon na po siya idinala doon sa lion's den. Amen po ba? No, makikita po natin dyan ang sabi ng Bible, nung po siya ay hinulog doon, ang sabi ng Bible, ni kapiraso doon sa damit niya walang napunit. Kapag usapang leon, one of the lion is the king.
Amen? Lion and tiger they are king in the forest. Amen po ba? Mapabagi siyang mga yan. Pero makikita po natin dyan, no po, nung si Daniel po, no po, makikita natin dyan, hinulog siya. Actually, nung kami dyan, nag-concert kami. Sino yung Daniel? Si Dabdab, no? Oh, si Dabdab yung Daniel nun. No po? And makikita po natin dyan, no po, na talagang kumilos po ang Panginoon. Hindi niya pinabayaan si Daniel. Amen? Believers today must remain faithful despite of any persecution. Ano ba yung pinagdadaanan natin ngayon? No po? Katulad ba tayo ni Daniel? Amen po ba? Daniel in chapter 6:26, when we obey the Lord, kapag po tayo, no po, ay sumunod sa Panginoon, even our enemies can become our friends. Imagine, no po, wala kang makikita doon sa Daniel chapter 6, nung sinuplong si Daniel. Nung sinuplong si Daniel na sinabi na hindi siya tumutupad doon sa utos ng hari, after siyang hinulog doon sa lion's den, hinarap niya ba yung kanyang mga kaaway at inapercut na lang? Wala tayong makikita sa Bible doon sa account na yon. Kaya nga po dito, sabi dito, obey the Lord, even our enemies can become our friends. O, ko bubulan. No po. Yung putang karap niya, beso-beso mo pa mo, putang kagulot na ka, o bala mo, leyon niya naman, po. Bala mo, leyon niya naman, potang manablit kaya ka, po. Pero ang sabi dito, nagagawa mo na mahalin itong tao na to because of the Lord. Alam niyo po, supernatural yun. Kung hindi supernatural, sa kabila nung pinagagawa niya sa'yo, no po, nakukuha mo pa rin siyang patawarin, nakukuha mo pa rin siyang ipanalangin. Eban supernatural ito. Supernatural ito. Po, sino lang nakakagawa nun? Yung mga may takot sa Diyos. Sino yung may takot sa Diyos na yun? Sabihin mo ngayon, tayo yun. Amen po ba nandyan? Siguro kung hindi ka Kristiyano, nung time na yun, no, kapag nabalitaan mo na eto yung ginagawa sa'yo, palagi ako, asbangan mo na yung kitang kanto. Nandyan ba tayo? Nandyan ba tayo? Amen po ba? So, nawang sabi dito, no? Yes, sabi dito, balamig presya naman ka rin. Obey the Lord, even our enemies can become friends. And those who mock God, amen, can become believers. Let's be courageous in the face of persecution. Alam mo yan, siguro ito, hindi ko lang alam kung nakita niyo sa social media to, about doon sa kay Alvin Aragon. Di ba? Meron naman siyang gustong ipunto doon. Pero ang hindi kasi maganda doon, the way, yung action niya. Amen. Because, totoo naman yun di ba? Naturally, panawagan ng Diyos sa atin, we need to share the love of God. Amen po ba? Kapag ang isang tao, although totoo, may punto, pero they are not Christian. Lahat ng mga nanonood, nakakarinig sa inyo, they are not Christian yet. Amen po ba? May pinupunto siya, totoo naman yon. Pero paano mo maipapaliwanag about yung pagmamahal ng Diyos? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Pinaliwanag po lahat doon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, become believers, let's be courageous in the face of persecution. Amen? Sa kabila ng mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, kailangan makita pa rin na po, yung pagmamahal ni Christ sa atin, ipasa sa kanila. Nandyan po ba tayo? Now, makikita po natin yan in Ruth chapter 4:16. Nandyan ba yan, ate? Ang sabi dito, then Naomi took the child and laid him on her bosom and become a nurse to him. Amen po ba? So, yan po. Ano po? And then 1 Samuel chapter 17, verse 48 to 51. Yan po ay about doon sa fight po, ni David at ni Goliath. Nandyan po ba tayo?
So makikita po natin diyan no po na kung papaano po na gumagalaw ang Panginoon. Kapag tama yung puso natin sa harapan ng Diyos, nagiging tama po lahat yung ating ginagawa. Tama yung ating pagdidesisyon, tama po yung ating mga dinideklara, tama po yung ating nagiging goal, nagiging plano, because tama yung puso natin. At kapag tama yung puso natin, sabi ko nga kanina, kontrolado ang lahat. Our will, amen po ba? Ano pa? Our will, no po? Ano pa? Ano pang sabi doon? No po? Yung will natin and even the wisdom, no po, na inilalagay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So makikita po natin dyan, amen, napakahalaga po, no po, na kailangan maging fearless. Amen. Maging fearless po tayo sa katotohanan kung ano po ang sinasabi ng Bible with love. Amen. Because God is love. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Kapag nakita po, ipinamalas mo yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. No po, parang yung example dito, kasi nahalimbawa ko kanina kay Alvin Aragón. Naalala ko si Pastor Raymond noon. Yun sa Maine. Doon po sa kanila, ang nangyari po, dumaan daw po siya. Ngayon po, doon sa kanyang pagdaan, meron daw po siyang, ang tawag doon, na nadatnan, na umiinom. Ngayon po, ang nangyari, sabi daw po nung mga nandun, parang sabi niya, alika, ano ka muna, in-invite po siya. Ngayon, ang sabi daw na, umiinom ka ba? Ang sabi daw ni Pastor Ren, umiinom ako ng juice. No po, so makikita po natin dyan, no po, umupo daw po siya doon, and then binigyan po siya juice. So ang nangyari po, sabi ni Pastor, bigyan ko lang, pero sabi na, menyad ko juice, pero ako megluwat ka rin. Gusto ko lang ipakita na sa kanila na, ang tawag doon, yung Christ, na po, si Kristo. Ang mahirap po doon, na po, megluwat ka rin. Na po, mo nabalo, so, yun yung hindi maganda. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? So, kailangan po, no, panindigan tayo. Panindigan tamo na nung talagang ika-Kristyano ka, panindigan mo. Po, tinanggap mo Lord eh. Pangalandakan mong born again ko. So, kailangan, pangalandakan mo rin, nilagyo ng Lord. Sabi natin, kung ano yung kasiraan no po, natin, ay ikasisira po ng Panginoon. No po, it's same with the family. Amen? Kapag kasiraan ng isa, anong mangyayari? Kasiraan po ng buong pamilya. Amen? Same with the Lord. Amen? Kapag hindi tama yung nakikita sa atin, no po, so meaning po, no po, pag sinabi mo yung born again ka, Kristiyano ka, magaten, cooking gulot, pure gold, ay JPM. No po? Panindigan mo ito. No po, panindigan natin yon. Pag sinabi mong nagre-reign, nag-rule ka, no po, because nag-ahari si Lord, panindigan mo yon. Amen po ba? Pag sinabi mo sa kaharian ng Diyos, normal ang himala, panindigan mo ito. Ne po, kailangan panindigan natin yon. Amen. Doon po tumataas, no po, yung pagkakilala ng tao sa Diyos. Because of you. Amen. Because, no, yung nakikita po sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Conclusion. Maranong tamo niya. Sabi po dito, katulad po nung naipaliwanag ko kanina, the anatomy of the fearless heart in the Bible refers to a metaphorical heart, the seat of the emotions, will, and intellect. Kailangan po ang nakapaloob po sa nilalaman po ng puso natin. Amen po ba? Kung meron ka man emotion, kailangan kontrolado yan. Kontrolado po ng presensya ng Diyos, kontrolado po ng Espiritu ng Panginoon. Because we and the Lord are one. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Will and intellect. That has been transformed. Kaya nga po, merong transformation na nangyayari. At dahil tayo po ay nabago ng lubusan, ngayon po, secure po tayo sa kamay ng Diyos. Secure tayo sa kamay ng Diyos, and every temptation, every persecution, every calamities and circumstances na pinagdadaanan natin, na-overcome po natin yung fear. Nagiging fearless tayo. Amen po, iba?
Nagiging fearless tayo. Sabi dito, it is a heart that is characterized by trust in God's protection. Amen po ba? Nagtitiwala po ba tayo ng lubusan sa Panginoon? Kini-confess po ba tayo that we are protected by the love of God? We are protected? No, tayo po ba ay namamangha sa mga gawa ng Panginoon? Sino po dito yung namamangha sa mga gawa ng Lord sa Kanya? Araw-araw po ba namamangha tayo in small things? Yung pagkadilat niya pa, pagkagising mo sa umaga. May kanta daw na yung batibot. Alam niyo yun? Amen po. Yung pagkagising mo pa lang sa umaga, sabihin mo, Lord, thank you. Panibagong araw na naman po. Tapos pagbaba mo, no po, meron kang kape, no? Meron kang pandesal. Small. Minsan kasi yung mga bagay parang normal na sa atin. Pero alam niyo po, kapag ikaw yung nasa presence ng Lord, all these small things, ice candy lang. Ako po, pag yung ice candy po, ninanamnam ko pa hanggang ngayon. Small things na pinapasalamatan natin ng Panginoon. We acknowledge the Lord in everything, in small things na ibinibigay niya araw-araw sa atin. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? No po? Because God, no po, ay talagang napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, lahat po tayo ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Yes, so God, we glorify your name, O God. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-ahari mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Kami nagiging fearless because it involves the condition of our heart, O God. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo, Panginoon, araw-araw. Salamat po, Panginoon, Lord, sa kalahati, Panginoon, ng isang linggo, naranasan po namin, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong proteksyon, Panginoon, ang iyong kagalakan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, Lord, kami po ay protektado. Salamat po, Panginoon, Lord, napapatunayan po namin, Lord God, na kung papaano kakabuti at katapat sa bawat isa sa amin, Lord. In every fear, Panginoon, we overcome fear, O God, because, Lord Jesus, nariyan ka. Katulad, Panginoon, ng aming teksto, Lord, nagiging matapang po kami dahil kasama ka namin. Lord, napagtatagumpayan po in every, Lord God, takot ng buhay namin because nariyan ka. You will never leave us nor forsake us, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung pagdadaanan pa po namin, Lord, naniniwala po kami, Panginoon. Kakapit po kami, Panginoon, sa iyong mga pangako. Kakapit po kami, Panginoon, Lord, sa iyong covenant, sa iyong vow sa amin, Panginoon. Na no matter what, kami mag-fail, kami lalayo sa iyo, Panginoon, pero ikaw kailanman ay hindi magbabago sa bawat isa sa amin, Lord. Mula noon, Panginoon, hanggang ngayon, you are the same God, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto ngayon. Lahat po ng mga nakapakinig na iyong salita, I declare right, God. I declare right now, God, healing to them, Lord. Physically, mentally, and spiritually, Lord. Any calamities, Panginoon, na pinagdadaanan nila, I declare right now, God, your comfort, O God, right now, in the name of Jesus, Lord. Banal na Espiritu, patuloy mong i-comfort ang iyong mga anak. I declare right now the love of the Father. We will reign, O God, in their life, O God. Maraming salamat, Panginoon. And even, Lord, sa bawat isa sa amin na nandito ngayon, Lord, salamat, Panginoon, sa aming pag-uwi, Lord. Dala-dala po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Dala-dala namin ang binhi, Panginoon, na itatanim namin sa aming mga puso, Panginoon, Lord, na ito ang magiging gabay. Ito, Panginoon, ang aming magiging kanlungan sa mga susunod pang mga araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy po namin, Lord, binibless ang bawat isa, Panginoon. Lord, uuwi po kami, Panginoon, na dala-dala ang pagpapala, dala-dala ang pagmamahal, dala-dala, Panginoon, ang iyong pabor, ang iyong provision sa bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat, Ama. Patuloy, Panginoon, ibinabalik po namin ngayon ang lahat ng pagsamba, ng may pasasalamat sa matamis at pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord.